Good morning po. Good Hi, morning good po. morning. Good morning. Good morning po. We're from LSU, Laguna State Polytechnic University. We're here po to interview po. So, our first question is, what is your full name po? Muna, good morning sa lahat and welcome dito sa Infanta Quezon. Thank you po. Okay, my full name is Manny Atentar America. So, maaari ka po bang magbigay ng anumang mga dating pangalan niyo po o alias na maaaring ginagamit niyo po dati po? Actually, wala eh. Man lang ako. Oh, man. Okay po, next question. How old are you na po? 59, but I'm turning 60 this coming August 1990. Don't worry po, you look younger po. So, paano po hinubog ng inyong edad at karanasan ang inyong pananaw sa mga issue sa gender and development? Kasi na-orient ako sa gawaing pambayan. Kasi before na hindi pa ako konsihal, na-invite ako sa mga seminars na may kaugnayan nga sa mga gender tulad nito and development. Kasi as pastor din kasi ako, na-invite ako para magbigay ng mga insights and biblical views concerning dun sa mga issues. So, what is your position po here po in Infanta Quezon? Presently, ako ay municipal councilor. So, may mga pagbabago po ba sa inyong tungkulin o mga responsibilidad mula nung simulan niyo po ang iyong posisyon po? Maraming pagbabago at maganda naman yung pagbabago dahil progression yun. So, gaano po kayo katagal na nagsiserve sa Infanta Quezon? As municipal councilor, ako ay bali magto-12 years na. Bali, presently ay tumatakbo ako sa pang-apat na termino. Pero graduating na ako this coming 2025. So, ano pong kapansin-pansing milestone o tagumpay po yung nabot nyo within those 12 years po? Sa pagsusulong ng mga resolution na accurate o ukma doon sa aming bayan. At ganoon din sa pagsusulong ng mga ordinances na ukma dito sa aming bayan. Kasi agricultural ito. Tapos, pag agricultural kasi malawak ang sakop. Kasama dyan yung fishing, yung mga crops sa palay, at marami pang iba. So, pati puso ko nandiyan sa kasi farmer din ako. So, next question po is, are you aware of international and local gender and development or tinatawag po na JAD policies? Provide examples po. So, tatagulogin ko po siya. Alam niyo po ba ang mga patakaran sa international at lokal na kasarian at pag-unlad ng JAD or tinatawag na gender and development? Magbigay po ng mga halimbawa na po. Yes, it is a must for us as an individual person, particular, na kung ikaw ay isang lingkod bayan, dapat mataas ang iyong awareness dito sa gender and development. Dahil kung hindi tayo mataas ang awareness dyan, nakikita po natin na makaka-apekto negatively yung ating mga gender na yon. Kaya ito pong pagsusulong ng mga ordinances o mga bills ng national regarding sa gender development ay napakahalaga para maprotektahan at ma-empower at masustinahan yung ating yung situation ng ating mga hindi lamang mga kalalakihan, particular mga kababaihan o anumang kasarian. Kaya napakaganda rin, may mga ilang experiences din ako dyan kasi may mga team building kami na ginagawa. Pumupunta rin kami sa mga barangay, mga barangay hall, tapos sa eskwelahan para i-orient yung ating mga kababayan. What is gender and development? So next po, during your term of service, have you proposed
any local ordinance or resolution addressing issues on gender and development. Sa panahon po ng inyong term na sa serbisyo, ikaw po ba ay nakapagmungkahi na ng anumang lokal na resolusyon na tumutugon sa mga issues sa gender and development po? Yes, noong 2010, yun yung first term ko as elect municipal councilor. So, neophyte ako during that time, no? Pero, nakaka-attend nga ako, na-invite ako sa mga pagtitipon para doon sa team building dahil ako nga yung Women's and Children Chairman ng committee Banglaon. So, may mga resolutions tayong naipasok but hanggang sa ngayon ay effective naman and productive yung mga resolution natin. Subalit hindi na ako ngayon yung humahawak o chairman ng Committee on Women's and Children. At ang kagandahan kasi sa amin as member ng Sangguniang Bayan, kung sino yung chairman ng particular na committee ay nire-respect namin. Maaaring ako, one of the Sangguniang Bayan members, pwede akong mag-raise ng question during question hour, pero it will be referred o i-refer ito doon sa chairman ng committee. Kaya siya na yung gagawa ng anumang resolution, siya na yung gagawa ng anumang ordinances, pero we as members, nagsisharing kami doon sa discussion. So, next question po. During your term of service, how you spearheaded any programs of activity addressing issue on JAD? If yes po, what did you do? So, tatagalogin ko po sa panahon ng iyong termino ng serbisyo daw po, pinangunahan mo po ba ang anumang programa o aktibidad na tumutungo sa mga issue sa JAD daw po? Kung oo daw po, ano po ang mga ginawa niyo po? Nag-initiate ako sa mga religious sectors na magkaroon ng tinatawag na yung once a year na pagtitipon at pati yung mga religious leaders para ma-discuss namin, para madala din ng mga pari, ng pastor sa kanilang pulpito yung orientation o message patungkol sa gender and development. Kasi kumbaga mayroon ding biblical aspect yan eh. May biblical aspect, may economic, may government, may politics. So mas maganda yung mapagsama-sama yung mga issues para ma-resolve at madala din yung orientation o seminars sa mga simbahan ba. Kasi alam nyo, without o apart ng religion sa ating society ay medyo mahihirapan tayong i-direct yung gobyerno. Kinakailangan talaga yung institution yan, it always goes together. Yung religion at saka yung government. Dapat magkatuwa. Kasi ang inuhubog natin dito yung humanity. Tapos yun nga, nag-ano din ako, ako yung naging focal person noong at nagkaroon kami ng cell group. Bali ako yung focal person para ma-discuss kung ano yung weaknesses, yung strength, at ano yung paano natin may power o ma-develop yung gender and development at maprotektahan ito para kasi ako din yung chairman ng Peace and Order sa kasalukuyan, ito magkukontribute talaga sa kung saan may Peace and Order, ito magmumula ay sa malaking tulong yung information para sa Peace and Order. So next question po, are you familiar with any cases of discrimination of person in your locality on the basis of SOGI? Familiar po ba kayo sa anumang kaso ng discrimination ng mga tao sa inyong lokalidad batay sa SOGI? I'm very much familiar. Na-observe natin. Particular, nangyayari yan kalimitan sa eskwelahan. Nito lang, last month, merong patiwakal, pinatay niya ang kanyang sarili, pinigilabutin niya ako. Ang naaga ko dahil, kumbaga yung, parang hindi dapat mangyari.
Hindi dapat mangyari. So, ito yung nangyari lang sa ano, sa yung saan nga ito, GC? Sa mga group. Oo, sa mga GC na kung saan magbabarkada sila kasi parang ano ito yung gay. Yes, so, Oo. So, siguro nasaktan siya sa mga binata to sa GC. Tapos nga yun, humantong sa pagpapatiwakan ng buhay niya. Pero wala namang kaugnayan dito yung school. Kasi ang GC naman, hindi naman kasama yung teachers. Ayos po. Ito na may sa labas ginagawa. Kaya doon, walang kaugnayan ng eskwelahan. Ito GC lang ng mga estudyante. Kaya, yun na yung nagsimula din sa part ng discrimination yun. Hanggang ngayon, mayroon pa rin isang eskwelahan na parang bullying naman ito. So, bullying is discrimination. Discrimination is bullying, di ba? Oo. Kasi dapat, kasi talaga, meron tayong tinatawag na yung human rights, at saka yung equitable, sustainable, and then respectful of human rights, at maging supporter tayo ng bawat isa. Dapat ma-promote kasi yung tinatawag na yung equality, yung pagkakapantay-pantay, di ba? Kasi yan ang matibay o strong, ang strong community ay kung may equality doon sa komunidad na yun. Regardless kung anong kasarian siya ngayon. Basta tao, dapat igalang. yes. So, next question po, do you plan on processing and enacting a local ordinance or resolution addressing discrimination based on SOGI in your locality? If yes, what will be its basis content? So, tatagalogin ko po, plano mo po bang magmungkahi o magsagawa ng lokal na ordinansa o resolution na tumutungo sa diskriminasyon batay sa SOGI sa iyong lokalidad? Kung oo daw po, ano ang magiging pangunahing nilalaman po nito? Siguro kung sususugan nga natin yung ma-avoid at ma-dismantle yung tinatawag na diskriminasyon, so may magagawa yung ordinance. May magagawa yung mga ordinances. Actually, may mga existing bills tayo from national at ang ginagawa lang naman ng local o LGU o Sangguniang Bayan is to adapt the national law regarding sa mga ganyang bagay. But siguro isang blessing na rin na narito kayo para may magkaroon din ako mismo ng kaisipan na mag-isip at gumawa ng ordinances na kung paano nga naman through ordinance ay ma-avoid yung tinatawag na discrimination. Hindi lang sa loob ng paaralan kundi sa buong bayan ng Infanta. At tututok tayo doon sa magre-research tayo, hihingi tayo ng opinion ng ibang tao, ng iba't ibang sektor, simbahan man siya o anumang sektor, kung ano yung magagawa nating ordinansa. Pero nakatutok ito doon sa para ma-avoid nga yung diskriminasyon o talagang mawala ito. Okay po. So, last question po. Do you plan on spearheading any program or activity addressing discrimination based on SOGI? Nagpaplano po ba kayong mamuna sa anumang programa o aktibidad na tumutugon sa diskriminasyon batay sa SOGI? If ever po, ano po ang mga ito? Isang bagay yung tinatawag na yung nasabi ko nga kanina, yung pinakang goal natin at susub na rin ito sa RA 9710 na yung programa sa development and perspective and yung proseso kasi participatory ito participatory and kung paano natin ma-empowered na, magkaroon na equitable, sustainable, and then maging free from any form of violence. At yung respeto kasi napakahalaga yun. Biblically, morally, politically, ang respect ay talagang yan pa din nakapaloob sa mga existing bills natin. At dapat sana, siguro magandang ma-initiate din natin kung paano tayo maging supportive para sa iba at magkaroon sila ng self-determination
and actualization of human potentials. Kasi maraming mga tao, natigil sa mga youth natin, ang may potential. So kung paano yun maipalabas, kung paano ma-brought out yun, kung paano ma-develop yun, at siya ay maging produktibong individual na mamamayan. At pagdating dyan, napakarami nating example. Magsimula tayo sa mga gay o lesbian. Maraming nag-succeed sa buhay. Kanina lang isang taga Benguet, sa may Baguio, ang naging fashion designer siya, international na siya kanyang produkto. No? Ayan si Ricky Reyes ba, at yung iba't ibang mga businessman, yung iba humalo na rin sa politika. So, iyan ay manifestation na mula na rin sa national ay na-avoid at nagiging aware sila doon sa tinatawag na discrimination. At maganda rin maisulong natin dito, parang nag-open yung mind ko rin, na magkaroon talaga ng huwag ma-avoid yung segregation ng boys and girls doon sa pilahan o saan mang community, at magkaroon ng tinatawag na magkakahalo din sila sa sport, mga activities o sa classroom, at kahit yung mga materialis na o mga books and any materials ng paaralan, dapat para sa lahat yun. Maiwasan yung discrimination. Kung siya man ay lesbian, kung siya man ay gay, kung siya man ay sino man siya, o ano man siya, pwede siya, isang book lang ang pwedeng gamitin ng lahat. Parang common ba? No? At ito naman ay for na common good na rin nila. Saka sa mga yung tinatawag na project, magkaroon sila ng project together at na-explore pa yung gender concept and roles from different communities. Kasi kumbaga, may kanya-kanyang gift ang Panginoon sa bawat isa. Na kung iyon ay maipapalabas, it will make progressive and strong country na meron po tayo. So, here's po ang follow-up question lang po. How do you ensure the participation and representation of diverse voice in the planning and execution of this program or activities? So, tatagalogin ko po, paano nyo daw po matitiyak ang partisipasyon at representasyon ng magkakaibang boses sa pagpaplano at pagpatupad ng mga programa, aktibidad na ito po? Actually, nasimulan na yan eh. Pag may mga gawain pambayan, ini-include at hindi ini-exclude yung iba't ibang sector. Kaya halimbawa, Fiesta ng Bayan o founding anniversary ng bayan, minsan sila yung binibigyan ng pagkakataong mag-host, mag-perform, at doon ay nade-discover natin yung kanilang capability. No? Capability na pwedeng mag-contribute para ay maging benepisyo ito sa kalahatan o kabuuan. So, yun lang po lahat. Thank you so much po sa participating in our Gender and Society po sa project po namin na dinanap. And So, thank you so much po, Counselor. Nakikita po namin yung brighter future ng Infanta when it comes to gender and development. Nasabi niyo rin po na mayroong mga ongoing pong mga projects, yung mga nagawa niyo po like in 2010. So, for sure po, yung remaining years niyo po is meron pa po mas maigaganda yung Infanta sa guide niyo po. Thank you so much po sa knowledge na share niyo sa amin. Yes, welcome. Gusto ko rin idagdag ito na, alam mo, hindi naman gender ang nagiging problema kung maipapaunawa lang kung ano ang ibig sabihin ng gender and development. Kung maipapaunawa lang, magkakaroon ng acceptance, hindi problema yan. Alam mo ang problema natin dito sa buong Pilipinas, politika eh. Nadi-divide ang community. Kahit magkakamag-anak, nadi-divide dahil sa politics. So, hindi gender ang problem. No? Pangalawa, corruption ang problem. Corruption at saka mga illegal drugs, particular sa mga kabataan ngayon. Alam mo, minsan gusto kong isama yung religion na problema din yan. Although pastor ako,
Pero alam po niyo, maraming simbahan ang hindi nagtuturo ng spiritual and moral values. Kaya nga yung mga miyembro nila na rin nai-involve sa kung ano-anong mukha ng kriminalidad. Di ba? Mga nabautisman yan sila, mga nabinyagan sila, pero bakit nakakulong? Bakit sila may kaso? Kaya malaki yung partisipasyon at pagtuturo ng simbahan dyan sa gender and development o spiritual and moral values at illegal gambling isa pa. Kaya all in all, hindi ko masyadong pinakikita ng problema yung gender. Pero napakahalaga na ma-orient, ma-enlighten sila ano ba yung gender and development. Para naman ika nga ang mga kababaihan hindi stereotype lang na akala nila ay parang tunog lang sila sa loob ng bahay. O parang sounds lang. No, napakalaki. Alam niyo, nung ako'y nasa Amerika, marami diyan ang driver ng 10-wheeler, 16 wheels na sasakyan, babae. Oo, yung mga trabahong panlalaki, babae. Di ba? Kasi ang importante naman, yun nga, nade-develop yung kanilang capability. Huwag mo silang ikulong. Di ba? Huwag mo lang silang ikulong para may ma-develop yung kanilang individuality kung sino sila. At alam po niyo, magko-contribute yan ng kaunlaran sa kanyang bayan na kinaan. Diba? So, ako rin, nagpapasalamat sa inyo at God bless. I hope na kahit pa paano ay nakapag-contribute yung aking pasagutan. Kaya na lang ang magpuno kung ano yung kulang ko. Wala naman. Thank you po, Sir. Sige, you're welcome. Thank you po sa time. Okay, thank you rin sa opportunity na ma-interview. Sige, thank you very much. Thank you, thank you. Paano natin yung gender maprotektahan ito para sa, kasi ako din yung chairman ng fishing order sa Salukuyan. Tinubo-contribute talaga. What will be its basis content? So, natagalogin ko po. Plano mo po ba magmungkahi o magsagawa ng lokal na ordinansa o resolusyon na tumutungo sa diskriminasyon batay sa SODI sa iyong lokalidad? Kung oo daw po, ano ang magiging pangunahing nilalaman po? Sa development and perspective